Rodrigo Roa Duterte. Posibleng makaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang ilan sa mga biktima umano ng madugo niyang kampanya kontra droga. Mahigit 300 biktima na ang nakapasa para lumahok sa pre-trial proceedings. At nakatutok si Salima Refran. Kulang isang buwan bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, iniulat ng Victims Participation and Reparation Section of VPRS na 303 biktima ng drug war ang pasado sa criteria para makibahagi sa pre-trial proceedings ng korte. Kabilang sa criteria ang kumpirmasyon ng kanilang pagkakakilanlan, ang kumpirmasyong nakaranas sila ng pinsala at kumpirmasyong ang mga ito ay dinulot ng mga krimeng ibinibintang laban kay Duterte. Kabilang sa magiging testimonya ng ilang saksi, ang kawalan ng dignidad sa kamatayan ng kanilang kaanak at kung paano na lang ito itinapon na parang baboy. Ayon sa ICC Accredited Counsel na si Attorney Joel Butuyan, malaking bagay ang mga testimonya para malaman kung mananatiling crimes against humanity of murder lang ang kakaharapin ni Duterte o kung palalawigin ito para sakupin ng iba pang krimen. Sa range of crimes that were committed during the drug war, ang pinakamarami actually ay yung mga illegal imprisonment, yung mga illegal detentions. Arbitrary almost detention. almost 500,000 yan, no? Yung murder, mga ang maximum estimate is mga 30,000, pero yung illegal imprisonment, almost 500,000 ang nag-suffer dyan. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na maaaring makaharap ng mga saksi si Duterte kung iharap sila sa Confirmation of Charges hearing. Sa Confirmation of Charges hearing sa September 23, dedesisyonan kung itutuloy ang kaso sa trial o ibabasura ito. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Posibleng isuspindi ang 10 tauhan ng isang district engineering office sa Bulacan na isinailalim sa floating status dahil sangkot umano sa ghost project. Babala pa ng DPWH. Hindi lang tiwaling district engineers ang kanilang hahabulin, kundi pati ibang opisyal ng gobyerno. Nakatutok si Mariz Uman. Kasunod ng pagkakaaresto kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nagbabala si DPWH Secretary Manuel Bunoan sa iba pang district engineer ng kanyang kagawaran. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatubad ng mga projects as the President is calling, dadawain ng gusto yung mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Nauna nang nilagay sa floating status sa dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Kasunod ito ng mga tinukoy ni Pangulong Marcos na mga ghost projects umano sa lalawigan. Hinihintay pa raw ni Bunoan ang paliwanag ng mga sangkot pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the yung perceived anomalous implementation of projects, yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. We're validating it and I think in a few days siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, to filing additional cases po or quarantine. Tinatayang nasa 400 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang kasalukuyang bineberipika pa ng DPWH, kabilang ang ilang mga proyekto raw mula pa sa nakaraang administrasyon. Hindi lang daw hanggang district engineer ang ipasususpinde o kakasuhan ng DPWH sakaling may mga matibay silang ebidensyang makalap laban sa iba pang kasabwat ng mga ito. Kahit daw kasi matataas na opisyal ng lokal o national government ay wala raw silang sasantuhin. Anybody that will be documented po na involved in the anomalous implementation of any project, kasama rin po lahat.
Kanina personal na nag-inspeksyon si Bonoan sa nasirang bahagi ng rock shed sa Tuba, Benguet para malaman kung dumaan ba ito sa wastong proseso at nangakong isusumiti raw nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa mga kapuso ang mga lugar na walang pasok bukas, August 26, 2025. Kinansela na rin ng DILG ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan pati sa mga tanggapan ng gobyerno sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Cavite. Patuloy na umantabay para sa iba pang anunsyo. Filled with gratitude and awe, si Sparkle star Sanya Lopez, kaya naman may post-birthday celebration siya with fans sa isang orphanage. Dagdag sa nagpapasaya sa puso ni Sanya ang magandang feedback na natatanggap ng Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Athena Imperial. Sa 29th birthday ng First Lady ng Primetime na si Sanya Lopez, wala raw siyang special treat para sa sarili dahil napili niyang ipagdiwang ito kasama ang kanyang fans. Nag-celebrate sila sa isang orphanage sa Las Piñas City nitong weekend. Ang birthday gift ko lang for myself is to make everybody happy. Ito ngayon, meron tayong mga outreach program which is yung mga kids, di ba? So, yun pa lang masayang-masaya na ako. Gusto namin makahelp. Before pa kasi ginagawa na talaga namin to. Mga 2017, no? 2017 pa lang yata, ginagawa na namin po ito. Shinare niya rin kamakailan ang kanyang birthday photoshoot na with almost 2 million views na. Naisipan lang daw niyang mag-pictorial for her birthday dahil sa suggestion ng kaibigan. Actually, biglaan lang yon. Tapos sabi ko doon sa kaibigan ko na designer, sabi niya kasi sa akin, siya yung nagsabi na baka daw gusto ko mag-pictorial, and nasabi ko sa kanya, sige, no problem. Tapos ako nag-isip ng why not pearl naman? Kasi, di ba, usually tassel. Bukod sa pagkakaroon ng bagong project with GMA, goal daw ni Sanya ngayong magtagumpay ang pinasok na business. Mas gusto ko lang na, aralin muna itong pinasok kong business. Meron po akong ginawang pelikula. Ang dami kasing blessings na dumadating sa akin and wala na akong ibang mahiling pa. Malaki namang pasasalamat ni Sanya sa trending at touching scene nila ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Nanay ko, aking anak. Kahit sa panaginip lang, nagkita na ang mag-inang Danaya at Tera. Siyempre nakakatuwa, no? Kasi ang gaganda ng mga feedback and comments sa mga tao na naiyak sila, na feel nila at na-miss ulit nilang bumalik si Danaya, makita si Danaya. So nakakatuwa at finally raw nakita na yung mag-ina. So, mag-ada. So, nakakatuwa lang na ang dami pa rin talagang sumusuporta sa Sangre. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Halos 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa Sorsogon at Iligan City. Karamihan sa mga kontrabando tinangkang ipuslit sa Matnog Port para umanong ibagsak sa Metro Manila. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nakatakdasan ng ibagsak sa Metro Manila ang kilo-kilong droga na ito kung hindi naharang sa Matnog Port sa Sorsogon ng PDEA NCR nung Sabado. Isinakay sa pick-up ang ipupusit sa ng shabu na nakalagay daw sa vacuum-sealed na supot. Nasa 11 kilo ang kontrabando na nagkakahalaga ng 74.8 million pesos. They're supposed to be going to NCR. Galing yan sa parteng Mindanao. Sinubukan lang nila kasi sa tingin nila kung sasakyan Roro, hindi masyadong mababantayan. Arestadong 2 sakay ng pick-up na itinuturing ng PDEA na high-value targets. Are they just courier or members sila nitong drug group na involved into this illegal trade of drugs po? Members ng drug groups itong dalawang to. Sinampahan ng reklamong paglabag sa RA 9165, particular na ang transportation of dangerous drugs ang mga suspects na wala pang pahayag. Sa Iligan City naman, 2 kilong shabu ang nasabat sa buy-bust operation. Ang bentahan nangyari sa parking lot ng isang fast food chain. Umabot sa 13.6 million pesos ang halaga ng nakuhang shabu. Arestadong suspect na isa ring high-value target ng PDEA. Wala pa siyang pahayag sa ngayon. Inaalam ng PDEA kung konektado ang mga nasabat na droga sa Matnog Sorsogon at sa Iligan City dahil bukod sa parehas ito ng packaging, parehas din daw na galing ito sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto,
24 oras. Jahe para sa marami ang amoy kulog na damit dahil di napatuyo na maayos bunsod ng pag-ulan. Pero worry no more dahil may isang app na kayang mag-suggest kung kailan ang best na oras ng paglalaba sa inyong lugar. Easy to use din kahit nga mga hindi techie. Tara, let's change the game! Ang ganda ba ng haring araw kaya nagmamadali kang maglaba? Pero nang magsampay na, biglang umulan? It's a prank! Yung lola ko kasi is lagi siyang naglalaba, tapos kapag uulan na, ako yung uutusan niya na magsilong ng mga sinampay. Sobrang hassle din po kasi na magpasok tsaka maglabas ng sinampay. Dahil sa experience na yan, ginamit ni JD ang pagiging computer science student at software developer. Bumuo siya ng app na viral recently, ang Maglalaba Ba app. Sasabihin niya sa'yo kung magandang maglaba ngayong araw. The app was released last July when marami na pong nangyaring mga bagyo, so timely siya. Simple lang ang basihan ng app. Kung maglalaba ba, magiging mainit ba o maulan? For the app, yung data niya is galing sa isang open source na service which is yung OpenMeteor, and then yung sources niya came from multiple sources. Meron ding locally, may globally din, and then kino-conclude yung kinukuha na ko na po na service, sila na po yung nagpo-provide ng data. Partikular niyang sinasagot kung anong oras dapat magpatuyo para hindi mag-amoy kulob ang labada mo. Meron din po siyang meter for humidity and then temperature. Kung gaano kainit, gaano kalamig, nakaka-apekto yung sa oras ng pagpapatuyo. At dahil inspired by his lola, user-friendly ang app kahit sa mga hindi techie. Ginagawa po siya through dialogues, no? So instead na i-show natin ilang Celsius ngayon or ilan yung humidity which is naka-number, ang ginagawa po dito sa app, para siyang comics, parang bubble po siya. So doon nagpa-pop up yung mga conversation, sabi nung mga interpretation niya. Wala pang 2 months, pero may 60,000 users na ang app. At dadagdag na ako to test this para malaman kung ako'y maglalaba ba? Nandito na po agad yung interface niya. So, hindi mo po kailangan mag-register or mag-login para ma-access yung app. For the parts ng app, so makikita po natin sa pinakataas, nandun po yung location natin. So, kailangan pong i-allow yung permission ng location. So, ayan, currently nandito po tayo sa Kawit, Cavite. Yung mukha ng Maglalaba Ba app, si Ate Love po. Galing. Ate, labada. Minsan may hugot siya. So, para makarelate din tayo. So, nandito din po yung percentage ng rain. Ito yung mga oras ng araw na kung saan makikita mo yung kung saan mataas yung ulan, kung saan mababa. Sasuggest din siya yung oras ng pagsasambay. Si Ate Love, meron na kagad siyang prediction. Dito sa Kawit, Cavite, ang advice niya, maganda daw ang panahon para maglaba. Aabuti ng 3 hanggang 4 na oras bago magpatuyo. Pero may hugot pa siya. Grabe ang lamig. Parang siya lang. Ang bigat naman nun, Ate Love, kahit medyo maaraw ngayon. There you have it mga kapuso, another game-changing app that can update you the perfect timing para maglaba. Very user-friendly pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Karamihan sa mga bata, pihikan sa pagkain, ako lalo na paggulay. Kailangan pa man din yan ng kanilang mga katawan, para hindi sila sakitin at mas maging aktibo sa pag-aaral. Kaya ang GMA Kapuso Foundation, hindi lang nagpapakain ng mga batang undernourished sa Gainsa sa Camarines Sur, kundi namigay rin ng vegetable seed sa kanilang mga magulang. Payak ang pamumuhay ng pamilya ni Rosalie sa bayan ng Gainsa sa Camarines Sur. Marami siyang mga tanim na gulay para may maiahin sa hapag. Mahalaga raw kasi sa kanya na laging may masustansyang pagkain, lalo na't para ito sa kalusugan ng kanyang mga anak. Kumukuha po ako ng mga pananim na itinanim ko po. Meron na po kaming ulamin. Bawas na sa gastusin, masustansya pa po. Problema lang niya sa tuwing umuulan, nababaha ang kanilang mga pananim.
Dito po kasi sa amin palaging mag high tide lang po. Madami matubig na po sa pananim namin. Kaya nitong Hunyo inilunsad ng GMA Kapuso Foundation ang Give a Gift, Feed a Child project sa Gainsa. Layo nating mabigyan ng tamang nutrisyon ang 300 undernourished na bata sa lugar, kabilang ang anak ni Rosalie. Bahagi ng proyektong ito ang gulayan sa bakuran. Katuwang ang Department of Agriculture ng Gainsa, tinuruan natin ang mga magulang na magtanim para tuloy-tuloy na may mapagkunan sila ng masustansyang pagkain para sa mga bata. Ang kadalasan pong problema dito sa Gainsa, pag umuulan, bumabaha. And part of the urban gardening is the vertical farming. Maglalagay na lang tayo ng mga sabitan para makapagtanim. I-recycle lang yung mga like PET bottles, mga sirang palanggana. Pwede na yung gamitin as pots. Namahagi rin tayo ng mga seedlings bilang panimula. Maraming salamat po sa GMA. Dagdag kaalaman din po. Ang seedlings po, hindi ko na po bibilhin. Meron na po akong pantanim. May aanihin pa. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.